Sa gitna ng kampanya ng pamahalaan kontra fake news, si Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang nanguna sa paghahain ng isang panukalang batas laban dito. Sa ilalim ng panukala, ang mga mahuhuli at mapapatunayang nagpapakalat ng maling impormasyon, maaaring magmulta ng 500,000 pesos hanggang 2 million pesos. Si Catherine Landicho para sa report. Ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang panukalang batas na naglalayong labanan ng fake news at disinformation na maaaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Itinuturing sa panukalang batas na ito na isang krimen ang pagpapakalat ng anumang maling impormasyon o fake news. Ayon kay Rodriguez, habang ang karapatan sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag at pamamahayag ay ginagarantiyahan sa ilalim ng Section 4 Article 3 ng Constitution ng 1987. Ang ilang kategorya ng pananalita tulad na lamang ng kalaswaan, paninirang puri, pag-uudyok sa karahasan, maling patalastas at pananalita na nagdudulot ng malinaw at kasalukuyang panganib sa kaayusan ng publiko o pambansang seguridad ay hindi karapat-dapat sa proteksyon ng konstitusyon. Nabanggit niya din na ang pagkalat ng pekeng balita, partikular na sa pamamagitan ng mga digital platform at artificial intelligence, ay lumitaw bilang isang seryosong banta sa pagtitiwala ng publiko, mga demokratikong institusyon at pambansang katatagan. Ipinaliwanag din ni Rodriguez na ang mga kasinungalingan na ito ay kadalasang ikinakalat sa pamamagitan ng social media o sintetikong nilalaman tulad na lamang ng deepfakes, na may kapangyarihang mag-udyok ng kalituhan, manipulahin ng publiko sa kanilang pangunawa at maprovoke ang kanilang civil disorder. Ang sinumang taong mapatunayang nagkasala ng paglabag sa Section 4 ay mahaharap sa pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at multang hindi bababa sa 500,000 piso ngunit hindi hihigit sa 2 milyong piso o pareho sa pagpasya ng korte, alinsunod sa umiiral na mga tuntunin ng jurisdiksyon na nasa regional trial courts. Ang batas ay hindi dapat ilapat sa nilalaman na malinaw na merong level ng satire, parody o editorial, mga personal na opinyon o interpretasyon na hindi nag-aangkin ngunit iginiit ang mga katotohanan, matapat na pagkakamali na ginawa ng malisyosong layunin at pag-uulat ng balita o akademikong diskurso na isinasagawa ng may mabuting loob at katwiran. Para sa TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.